Alright guys, nabalitaan niyo ba na yun? Yan. Ayan o. Yan. Yan yung sa Cebu guys, na isang padre de pamilya ay walang awa niyang, alam niyo na, ginawa ng hindi maganda ang kanyang pamilya. Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. Pag-uusapan na natin tong nangyari sa Cebu, na pati ang aking puso guys ay talagang dinurog. Ang aking damdamin, ang aking, hindi ko alam anong naramdaman ko. Kasi yung mga anak ko guys ay mahal na mahal ko sila. Halos pinalit ko buhay ko. Maayos ko, mataguyod ko lang yung mga anak ko. Ganon ko kamahal ang pamilya ko. Tapos itong lalaki na to, ayan, ay talaga namang ewan ko. So, base sa mga investigasyon na ginawa, ay kanyang pinaslang ang kanyang asawa at dalawang anak. Yung bunso niyang anak at yung panganay ba? Kasi yung pangalawa daw ay nag-aral. So, nakaligtas yung pangalawa. At base sa mga investigasyon ay ang kanilang ama ay dating gumagamit daw ng pinagbabawal na gamot. So, yun ang sanhi na medyo nagkaroon siya ng tinatawag na depresya sa utak, at meron, base din sa interview sa nanay, ay may iniinom siyang maintenance, which is hindi rin naiinom kasi nga wala nga pambili ng gamot na imi-maintenance niya. At base din sa suspect na in-interview, huli niyang gamit ng droga ay nung New Year. Dahil nadala daw siya ng barkada, yun ang sabi niya. Pero once an addict is always an addict eh. Anyway, marami na mga addict na nagbagong buhay at nagbalik sa kamay ng Panginoong Hesus. Anyway, pag-usapan natin guys kung mayroon akong video guys na mahalin mo na ang sarili natin. Okay, so anyway, doon ako sa asawa, mga babae o lalaki. Ang pag-aasawa guys ay supposed to be dapat dalawa kayong magtulungan para iangat niyo yung pamilya niyo. Dalawa kayo ba? Ngayon, kung isa sa inyo palyado, babae man o lalaki, palyado, maniwala kayo, hindi kayo makakaangat. Hihilahin kayo ng isa sa inyo, yung mga pasaway. Kung hindi yung lalaki, ay yung babae. Try nyo. So, dito nyo makikita kung paano tayo humanap ng kapares natin. Alam nyo kasi, alam naman natin lahat yan. Pag nasa bata tayo, ang hinahanap natin ay yung maganda. Ako nung kabataan ko, maganda, mayaman, may pinag-aralan, panaginip lang pala yun. Yun pala ang normal na tinatawag na qualification ng mga kabataan. Palaging maganda, gwapo, dagdag mayaman pa, formang-forma pa. Pero hindi natin alam na ang ganun pala mga kriteria ay panaginip lang. Anyway, may nakakapag-asawa naman ng maganda, gwapo, pero yun ay bonus na lang na binigay ni Lord. Anyway, ang pag-aasawa guys ay hindi na importante kung gaano siya kagwapo, kayaman. Ang importante sa pag-aasawa ay gaano nyo ipaglalaban ang isa't isa para umangat. Okay? Ngayon, kung nakatsamba ka ng taong alam mong walang pangarap talaga at alam mong pabigat na sa sarili mo, at especially ang lalaking nang kukuha na ng
nananakit na sa'yo, especially ikaw babae, at nag-hold ka pa rin, ganun mangyayari sa'yo. Diba? Yung suspect natin ay walang trabaho, walang matinong trabaho, at nagbibisyo pa. Saludo kay girl, at dumikit pa siya kasi ang base sa mga nasagap kong balita ay ayaw niyang may broken family. Ayaw niyang mawalan ng tatay ang kanyang anak. Maganda namang pananaw yon, maganda namang mitiin yon. Pero kung palyado na nga ang iyong pares at pinabibigat lang niya yung sitwasyon, bibitiw na tayo, guys. Mahalin muna natin sarili natin. Kung siya walang pangarap at ikaw may pangarap sa sarili, huwag mong hayaang bitbitin ka. Buksan natin ang isipan natin at ang ating kamatahan. Isipin mo, yung asawa mo, kita mo, yung suspect na yan, droga ang dahilan. 3 na anak nila. Instead na magbago siya, anong ginawa niya? Ginawa niya ngayon, tinan mo, karumal-dumal. Kaya minsan nasasabi ko, mas maganda pa rin may death penalty. Kaso lang, yun na nga lang, kung mabiktima ka naman ng wrong judgment, isa kang inosente at na buwan ka. Kaya yun lang din ang ayaw ko dun sa batas na yun, yung tinatawag na may death penalty. So anyway, dito tayo sa suspect, di ba? Kung tayo, ang pamilya, ang ating pare sa buhay, ang ating asawa ay babae, lalaki, pasaway na talaga. Hindi na marunong umintindi, hindi na nangarap para sa pamilya natin. Guys, pwede na tayong bumitaw. Tulad ng babae na yun, live-in lang naman sila, hindi naman sila magkasawa eh. At baka talaga siguro walang pamilya o may pamilya siguro yung babae. Baka yung babae lang siguro talaga matikas ang ulo na hinuhold niya pa yung kanyang asawa na alam niyang talamak na sa paggamit at may problema na. Nanitili pa rin siya at hanggang sa humantong talaga na ganun ang nangyari sa kanyang pamilya. Isipin mo guys, isipin mo kung ikaw ay may pares na hindi, kumbaga hindi nakikipagtulungan sa'yo para umangat kayo, kahit umabot pa kayo ng 13 taon, 14 taon, puro sakripisyo ang aabutin mo. Walang katapusang sakripisyo. So para ka nasa imperno sa ibabaw ng mundo. Pero kung tanggapin mo, bitawan mo yung taong ganun, malamang baka may taong ibibigay sa'yo si Lord na makakatulong sa'yo sa pag-angat mo. Huwag niyong panghinayangan ang taong nagpapabigat sa'yo. Bitawan mo. Dalhin mo anak mo. Tulad ni ate, si ate, pinaslang ng asawa niya. Kung may nanay tatay pa siya, uwi siya sa tatay niya, ma, dito lang muna yung mga anak ko pagkakuan. Maghahanap ako ng trabaho. O, di ba? Para sa kanila. Huwag na nating panghinayangan ang taong isipin nyo, guys, nagselos lang daw yun. Habang kumakain sila Basta na lang niya excuse me sa term kasi yun ang nangyari. Pinagtataga niya yung mga anak niya at asawa. May karapatan pa bang buhayin niya mga ganong klaseng tao? Instead na ikaw ang tatay, ikaw yung magbibigay ng sakripisyo para sa pamilya mo, anong ginawa mo? Baka yung babae na yun talagang, kasi makikita mo sa bahay nila alam mong talagang alam mong hindi maganda ang lagay nila sa buhay nila Sino ba namang makakaangat nun? Yung babae naman,
siguro talagang mahal na mahal niya yung asawa niya. Pinabayaan na din niyang pinabayaan din lang niyang maanakan siya ng maraming anak at lalo magpapabigat sa kanya. Once ang asawa natin guys ay manakit sa atin, saktan kayong babae, palagi niya nang gagawin yan. Once na isang beses lang magawa niya yung sakit na ko na, kasi ako hindi ako nagiging perfectong tao Minsan ako nagsilo sa asawa ko. Silos na silos ako kasi kabataan ko ng panahon na yon. So nagtalo kami dahil sa silos ko. Nakulitan ako sa kanya dahil medyo siya ba, yung pinagpipilitan niya. Napitik ko konti yung pisngi niya. Makapitik ganon. Ang ganti naman, parang tigre na may asawa ko. Parang nag-transform yung asawa ko Parang naging Wolverine ng forma niya Namaga yung mukha niya sa sobrang galit. Kinabayo niya ako. Pinagkakalmot niya ako. So, sa akin ganun lang. Yung ganti niya sa akin, ang dami kong kalmot na inabot. Anyway, yun lang yung last time na nagawa ko dahil nakita ko yung asawa ko na nag-iiyak. Sabi ko sorry kasi at na-realize ko yung panahon na yun na ang selos pala, hindi talaga dapat natin ipagharian sa ating damdamin. At kasi kaya nagselos ako ng panahon na yun dahil pag uwi ko, wala siya sa bahay namin. Feeling ko, ganyan ako sa trabaho, pagod ako, dapat nandiyan yung asawa ko. Yung pala, yung asawa ko naman, dinala siya ng friends niya para umikot lang. Para magpahangin ba? Hindi naman niya expected na makakauwi ako ng maaga. So sinundan ko sila. Pagsunod ganon, may nadaanan sila mga lalaki. Siguro nakachika na lang konti. Ayun ang pinagsilusan ko. Pero actually, wala naman ako nakitang masamang kuan Dahil mo lalaki, ayaw ng kuan. So napagsilusan ko talaga. So ngayon nangyari. Pero mula noon, hindi ko na ginawa yun. Hindi na ako wala na akong ginawang kuan kasi ang pangit sa reputasyon ng lalaki. Ngayon kung ikaw babae ay pinapabayaan mong gawin sa iyo ng lalaki yan, sasaktan ka. Tapos magmamakaawa sa iyo. Be, balik na tayo, be. Karapukan mo. Marupok ka. Tinanggap mo ulit. Balik na naman kayo ulit. Nagalit na naman sa iyo ulit. Sinaktan ka na naman ulit. Uwi ka na naman sa nanay mo. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, sana huwag kayo makapag-asawa ng ganon kasi hindi ako sanay makulong pero willing ako makulong. Alang-alang sa inyo. Kasi talagang kukulo yung dugo ko dyan. Di ba? So lalo pa kaya kung ganon ginawa ng... Grabe yung krimen na ginawa ng lalaki na yan. So guys, ang moral lesson nito, huwag nating panghinayangan ang tao na mawala sa ating landas kung pabibigatin niya yung sitwasyon natin. Sabi nga ng mga matatanda, maraming isda sa gitna ng laot. Diba? Nag-iisang tao lang yan. Oo, nandun na tayo. Pag-ibig, bulag. Bulag ang pag-ibig. Pero hintayin pa ba natin mangyari sa atin to? Itong ganitong sitwasyon? Mangyari yan, oo. Kita niyo yung video na yan, oo. Kumakain sila sa bahay nila. Ganon. Initak sila ng tatay nila. Hintayin pa ba natin sitwasyon na ganon? Wala nang pagnahon mag-isip yung babae. Hindi lang siguro isang beses na ginawa ng lalaki na yan na manakit sa asawa niya. Hindi lang. Malamang maraming beses. At believe ako sa mga babaeng ganun. Kung talaga lang siguro wala yung pamilya. Baka may mga pamilya kasi ginusto mo yan. Harapin mo yan. Gaganunin ka ng pamilya mo. So no choice ka. Wala kang mauwian. Sa akin mga anak ko, willing ako tanggapin ko kayo. Pero ayaw na ayaw ko lang yung sasabihin mong makikipaghiwalay ka tapos babalik ka na naman. Bibigyan ko siguro ng mga 3 beses na pag-intindi kasi anak ko Pero pagdating ng 3 beses at ganun pa rin ang sistema nila, hindi na, bunta na doon. Di ba? Ginusto mo na yan Sige. Kung ano man mangyari sa'yo, sa kamay ng balalaki na yan, ay hindi ko na kasalanan. Kasi lahat ng pag-intindi ko,
pagsuporta ko, ginawa ko, no? Wag naman mangyari sa anak ko, no? Pero kung mangyayari, ganun ang gagawin ko. Kasi supposed to be dapat, ay hindi mo na dapat patagalin. Kasi nga, magdudulot lang ng hindi maganda sa pagkatao mo. At sinayang mo yung pagkatao mo, malamang maaaring marami pang opportunity darating sa'yo. Tulad ng ni ate, oh. Bata pa yung babae, alam ko bata pa eh. Oh, eh yung mga anak pa niya, buti na lang may natirang isa. Buti pa yun, ha? Masakit eh. Masakit sa pamilya, masakit sa damdamin ng kahit sino. So, anong duro nito? Yung droga, yung bisyo. Yung bisyo na alam natin na ikakasama natin, pero ginagawa pa rin natin. Parang sigarilyo lang din yan eh. Alam mo yung sigarilyo, guys? Dinodrawingan ng katakot-takot na mga sakit. Dinodrawingan. Pero bumibili pa rin yung mga tao kasi bakit addiction? So baka sabihin naman ninyo, ikaw wala ka bang bisyo? Oo, may bisyo ako dati. Inom, sigarilyo, sugal, babae. Yung mga college day ko, tumikim ako ng konting mga yung mga in lang, damo-damo lang. Hindi pa uso kasi yung ngayon ng kuan eh. College day pa yun ha. Pero yung sugal, sigarilyo, inom, babae, during may pamilya na ako, ginagawa ko yan. Ngayon na-realize ko na, kasi ako nagdadala sa pamilya ko eh, na-realize ko na ang bigat ang bigat, hindi ako maka-ahon-ahon, ang bigat talaga, napakabigat. So ang ginawa ko, binago ko sarili ko. Dahil bakit? Mas mahal ko yung pamilya ko kaysa bisyo ko. O bakit ko natanggal? Sasabihin ng iba, bakit hindi? O di ba? Isipin mo maninigrilyo ka ngayon. Ang magkano ngayon leading brand ngayon? Ako may tindahan ako eh. 12 pesos. Ilang stick kasi isang araw? 10, 120. Isang araw lang 'yon. Tapos kasama yung anak nanghihingi ng biskwit. Sinisigawan ng mga magulang. Huwag ka nga, kanina ka papabili ng pabili. Ginaganon yung anak. So yung anak, hirap na hirap bilhan ng biskwit. Pero siya, bumili ng sigarilyo sa akin, 2 stick, 3 stick. O, di ba? Yung bisyo, di ba? Guys, kung talagang mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang iyong mga anak at asawa, ikaw mismo magsakripisyo para sa sarili mo, para mawala yan, at para mabigyan mo ng maayos na buhay ang pamilya mo. Dahil wala kang disiplina sa sarili mo, pinagpatuloy mo pa rin yung bisyo mo, especially yung droga. So yan ang resulta mo. Yan ang resulta ng mga bisyong ayaw bitawan. Ngayon, kung yung ikaw naman babae o lalaki na mabisyo yung asawa mo, napabigat sa'yo, bakit kailangan mo manatili sa kanya? Alisan mo na. Umalis ka na. Mabigat man sa kalooban mo, mabigat man sa kalagayan mo, dala-dala mo anak mo. Pero alam ko may liwanag pagkatapos ng ganong paghihirap. Kaysa naman manatili ka doon, walang resultang maganda. Okay guys? So I hope na magiging salamin to sa mga babaeng nagtitiis sa kanilang asawa na hindi nangangarap. Kahit yung lalaki, walang pangarap yung asawa mo, mananatili ka dyan. Wow naman. Mahalin mo yung sarili mo, pati yung anak mo. Kung ayaw mahalin ng iyong partner, umalis ka, bumitaw ka. Walang masamang bumitaw. Walang masama. Kung kasal kayo, bitaw ka. Huwag ka na mag-asawa ulit kasi matidimanda ka ng adultery. Kung lalaki ka, kung babae naman, adultery yung babae, yata. Tapos yung lalaki, concubinage. Ano ba yun? Yun na yun. Basta hindi ako abogado eh. So guys, I hope na naliwanagan ko ang mga kaisipan ng mga tao dyan. Kahit alam ko wala nanonood sa mga video ko, pero I hope na nakakapagbigay ako ng liwanag sa kaisipan. Magbukas sa kaisipan nyo. Malike nyo yung video guys. Ngayon ko naguluhan naman kayo at nainis kayo, dislike nyo video guys. Dislike lang naman, pindot lang naman eh. So, sa sunod na video guys, kita-kita tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe, notification bell, at see you sa next video guys. Bye-bye!